Isang attendant ng American Airlines sa isang international na flight ang nawala sa Colombia sa dapat sana'y karaniwang layover lang. Pero 5 araw na ang lumipas, patuloy pa rin ang matinding paghahanap. Nakakabahala ang mga bagong detalye na natutuklasan natin tungkol sa huling alam na kinaroroonan niya at sa sitwasyon. At lalo nitong ginagawang mas critical ang sitwasyong ito. Ngayon, may mga kapamilya na tumutulong sa mga autoridad ng Amerika sa paghahanap ng nawawalang lalaki. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, sandali lang. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na ito na talagang kamangha-mangha. Ito ang ating sponsor. Ang pangalan nito ay Upside. Makakakuha ka ng cashback sa araw-araw na bili tulad ng gasolina, grocery at takeout. I-download lang ang libreng Upside app. Kunin ang offer sa mahigit 100,000 lokasyon. Magbayad gamit ang card, i-verify ang purchase at makakakuha ka ng cashback. Halimbawa kung magpapagas o magta-takeout ako, titingin muna ako ng offer sa Upside. At pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app ko na pwede kong ilipat diretso sa bank account ko. Ngayon, ng mga madalas gumamit ng Upside ay kumikita ng average na $254 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamit ang promo code na Sidebar para sa dagdag 25 sentimo bonus bawat galon sa unang tangke mo. Si Eric Fernando Gutierrez Molina, 32 taong gulang, ay flight attendant ng American Airlines ng mahigit 8 taon. Ayon sa kanyang Facebook page, kitang-kita rin sa mga larawan niya sa Turkey, Hungary at Mexico. Iyan ang dahilan kaya pinipili ng iba ang trabahong ito. Angkop ito sa mahilig maglakbay, makita ang mundo at maranasan ang kultura at mga lungsod. Ang lahat ng biyahe ni Molina ay may isang bagay na pare-pareho. Sa huli, bumabalik pa rin siya sa base niya sa Dallas-Fort Worth area. Sa kasamang palad, hindi ito nangyari sa huli niyang rotation bilang flight attendant. 5 araw nang nawawala si Molina mula nang huling makita siya o may opisyal na nag-ulat na nakita siya. Dapat sana ay sumakay siya ng flight pabalik sa Estados Unidos noong Linggo ng madaling araw. Habang lumilipas ang araw, bawat segundo ay mahalaga sa investigasyong. Mahigit 2,000 milya ang layo mula sa kanilang bahay. Narito ang alam natin sa ngayon. Naglakbay si Molina at ang crew ng American Airlines mula Miami papuntang Medellin, Colombia noong gabi ng Sabado, Marso 21. Ang crew ay inaasahang manatili doon ng sandali lang dahil may flight sila pabalik ng Miami kinabukasan ng Linggo ng umaga. Ngayon, sinabi ng matagal ng partner ni Molina na si Ernesto Carranza sa CBS News na huli siyang nakipag-ugnayan kay Molina noong Sabado ng gabi. Yun din ang gabing dumating si Molina sa Colombia. Sa usapan, sinabi raw ni Molina na lalabas siya kasama ang mga katrabaho. May saysay naman, di ba? Nasa bagong lugar ka, gusto mong mag-explore, lumabas. Kailangan mo rin ng pampawala ng stress sa trabaho bilang flight attendant. Naiintindihan ko. Gets ko kung bakit gustong sulitin ni Molina ang oras niya, lalo na kung limitado. Ano nangyari? Ayon sa publikasyong Colombiano Tele Medellin, sa tingin ko, mahalaga rin ito. Kung kaso ng nawawalang tao, mahalagang iniulat ito sa lokal na autoridad at nabigyang pansin sa komunidad, malaki ang epekto nito. Ayon sa publikasyon, si Molina ay pumunta sa club sa distrito ng El Poblado sa Medellin, kasama ang katrabahong babae. Sinabi ni Sharon Gill, kaibigan ni Molina, na si Molina at katrabaho niya ay nakilalang 2 lalaki sa club at inimbitahan sila na magpatuloy ng kasiyahan sa ibang lugar. Alegasyon nito. Ayon sa ulat, ilang oras matapos ang insidente, ang katrabaho ni Molina na kasama niya noong gabing yon ay natagpuang litong-lito ng mga autoridad sa barangay at dinala sa medical center. Dito na naging interesante ang mga pangyayari. Iniulat ng NBC Dallas-Fort Worth sa press conference noong Huwebes ng kalihim ng seguridad ng Medellin na natukoy na ng mga autoridad ang mga huling nakitang kasama ni Molina at katrabaho noong Sabado ng gabi. Sabi ng mga opisyal, may history ng pagnanakaw gamit ang scopolamine ang mga taong yon. Napag-usapan na natin ito sa Epstein Files. Nandun yon. Ito ay isang walang amoy at walang lasa na gamot na tinatawag na Devil's Breath na nagdudulot ng pagkalito, guni-guni at maaring mawalan ng malay. Ayon sa embahada ng US sa Colombia, madalas gamitin ang scopolamine sa pagnanakaw sa mga lungsod na dinarayo ng mga turista gaya ng Medellin, Cartagena at Bogota. Sa ngayon, di pa malinaw kung nadakip o kinukuwestiyon ng mga taong pinaniniwala ang kasama ni Molina. Hindi pa inilalabas ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pero ayon sa ulat, natukoy na ng mga opisyal ang mga sasakyan at teleponong ginamit. Ayon sa New York Post, sinabi ng mga autoridad na huling kumpirmadong nakita si Molina madaling araw ng Linggo
Sa kapitbahayan ng La America sa Medellin. Residential area ito, 6 na milya mula El Poblado, kung saan siya nag-clubbing. Pero may ulat din mula sa telemedia. Sinabi ni Ian na huli siyang nagpadala ng mensahe halos sa parehong oras, na nagpapakita ng kanyang lokasyon sa isang Airbnb sa El Poblado, na yun sa aming pagkakaintindi ay mga 12 milya ang layo mula sa internasyonal na paliparan ng Medellin. Doon sana papasok si Molina sa trabaho. Kaya parang may dalawang magkaibang lokasyon, di ba? Dalawang magkaibang lugar kung saan siya huling nakita. At sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit mas nakakalito ang timeline na ito. Pati na rin ang kasong ito at ang investigasyon. Ngayon, kahit ano paman, mula noon ay wala nang balita tungkol sa kanya. Hindi sumipot si Molina sa maagang biyahe pabalik ng American Airlines papuntang Miami noong linggo. Kaya nag-alala na ang kanyang mga kasamahan, kaibigan at pamilya. Na-file na ang ulat ng nawawalang tao sa Dallas at Medellin habang binubuo ng mga autoridad ang timeline kahit kulang ang impormasyon. Sa ngayon, ilang organisasyon na ang sumama sa pagsisikap, kabilang ang FBI Dallas Field Office, US Embassy sa Colombia at US State Department. Handa silang magbigay ng tulong konsular, kasabay ng patuloy na gawain ng pulisya ng Medellin at pambansang pulisya ng Colombia na siyang nangunguna sa investigasyon. Naglabas ng pahayag ang American Airlines tungkol sa kaso na nagsasabing, at inuulit ko, aktibo kaming nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad sa kanilang investigasyon at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang suportahan ang pamilya ng aming kasamahan sa panahong ito. Sinabi ng Association of Professional Flight Attendants, unyo ng mga flight attendant ng American Airlines, sa NBC Dallas-Fort Worth, na aktibo rin silang sumusuporta sa lahat ng pagsisikap na hanapin ang nawawala nilang kasamahan sa Colombia. Habang nagpapatuloy ang paghahanap na ito, kailangan mo talagang isipin kung ano ang nararamdaman ng mga mahal sa buhay ni Molina, hindi ba? Ang matagal na niyang partner ay nagsabi sa CBS News niyang linggo, quote, "Gusto kong maniwala na siya ay buhay, at gusto kong patuloy na maniwala na siya ay buhay." Araw-araw, nagigising kang walang alam. Dahil dito, parang humahaba at bumabagal ang araw. Sabi ng New York Post, pumunta rin sa bansa ang ama ni Molina para tumulong sa paghahanap sa anak niya. Sige, gusto ko nang ipakilala si Billy Lane. Isa siyang investigador ng mga nawawalang tao. At nagtatrabaho siya sa isang napakagandang organisasyon na siya mismo ang nagtatag, ang We Are The Essentials. Inaanyayahan ko kayong lahat na tingnan ito. Billy, salamat sa pagpunta. Anong pinaka nakakaalarma para sa iyo ngayon? Gusto ko lang ipaalam na kahit abala ka sa paghahanap sa labas, naglaan ka pa rin ng oras makipag-usap. Pinahalagaan ko yon. Ano ang pinaka-ikinababahala mo tungkol kay Ginoong Molina? Sa totoo, nasa abroad siya, nasa nightclub, posibleng kasama mga kaibigan, nagpa-party at nag-enjoy at wala siya sa dapat niyang kalagyan. Walang makakontak sa kanya at walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Ulit-ulit na nating nakikita ang mga ganitong kaso. Sa tingin ko, maraming tao sanay sa kaligtasan sa Estados Unidos kaya pampunta sa ibang bansa, dala nila ang pakiramdam ng proteksyon at akala nila kaya rin nilang gawin ang mga nagagawa nila sa Estados Unidos. Minsan pakiramdam ko hindi talaga ganoon ang sitwasyon. Pamilyar ka ba sa Colombia? Pamilyar ka ba sa mga lugar na yon? Pamilyar ka ba sa mga autoridad doon at kung ano ang mga dapat naming bantayan? Sasabihin ko sa iyo na maraming hamon dito. Maraming kriminal na aktibidad doon. Maraming aktibidad ng cartel sa lugar na yon. Maraming mga tao doon na alam nilang pumupunta ang mga Amerikano doon. Naniniwala ako at nakita ko na dati na tina-target nila ang mga Amerikano dahil alam nilang wala sila sa kanilang kinasanayang lugar at maaring dala pa rin nila ang pakiramdam ng seguridad mula sa Estados Unidos. At sinasamantala nila ang kahinaan ng mga ito. Kapag naririnig mo na ang mga huling taong nakitang kasama niya ay may kasaysayan na mga pagnanakaw na may kaugnayan sa droga, tulad ng sinasabi mo. Ayon sa autoridad, natukoy na nila ang mga sasakyan at telepono ng mga taong ito. Wala pang balita kung natanong na sila o naisailalim na sa kustodya. Sa tingin mo, may nangyayari kaya sa likod ng eksena? May dahilan kaya bakit kaunti lang ang impormasyon na inilalabas nila? Sa tingin ko, karamihan sa mga lugar na dinarayo ng turista sa iba't ibang bansa ay gustong ipakitang ligtas at maayos para mas maraming tao, lalo na Amerikano, ang pumunta at gumastos. Malaki ang posibilidad na may dahilan ang mga dayuhang pulisya
para itago ang ilang bagay. Pwedeng hindi nila agad sabihin ang totoo. Sanay magkaroon tayo ng FBI o sinumang may attache sa bansa niyon na mismong naroon para makialam, makita ang nangyayari, at subukang maintindihan ang katotohanan sa likod ng mga naririnig natin. Bago natin pag-usapan yan, Devil's Breath, natalakay ko na ito dati sa kwento ni Epstein dahil lumabas ito sa mga files. Wala itong lasa, droga ito. Mukhang may kaugnayan sila dito sa isang paraan. May karanasan ka ba sa mga kasong ginagamit ito? Wala, karanasan ko lang ay sa paggamit ng Ambien na isang normal na nire-resetang gamot pampatulog. Nakausap ko ang mga tao na nagsabing matapos malagyan ng gamot, wala silang naaalala sa mga nangyari habang natutulog. Gusto kong balikan kung nasaan siya dahil kakaiba talaga ang bahaging ito. Muli, sa isang banda, maaring napatunayang naroon siya nung madaling araw ng linggo sa La America na barangay ng Mayan. Isa itong residential na lugar. 6 na milya ito mula sa El Poblado, barangay na unang niyang pinuntahan noong gabing yon. Pagkatapos, may ulat na huling nakita siya o may mensahe sa halos parehong oras na nagsasad na ang lokasyon niya ay isang Airbnb sa El Poblado. Pinag-uusapan natin ngayon ay nasa 12 milya mula sa paliparan, kung saan siya dapat mag-report. Hindi ko alam, baka may isang tama at may isang mali. Posibleng parehong totoo ang dalawang bagay ng sabay. Para may nakilala siya or ang grupo at maaaring pumunta sila sa Airbnb ng isang tao para sa after party. Posible talaga yan. At sa ngayon, sa tingin ko, ang mahalagang tanong ay saan siya nagpunta mula doon? May anumang bakas ba ng kinaroroonan niya mula roon? At pwede rin nating pag-usapan ito. Madalas sa mga kaso natin, maraming tao ang nauuwi sa emergency room, ospital, dahil sa medical na emergency o overdose. Maraming posibleng nangyari doon. Minsan, kahit sa Estados Unidos, nahihirapan ng mga pulis makilala ang mga tao sa ospital dahil sa HIPAA. Nagiging hadlang ito na madalas nating kailangang lampasan. At ipinagdarasal ko na sana, yun talaga ang nangyari sa kasong ito. Sa pangkalahatan, kung may nawawala man sa Estados Unidos o sa ibang bansa, kung 5 araw na at wala pa ring balita o ulat na nakita siya, bakit mahalaga yon? Bakit malaking problema ang sitwasyong yon? Hindi ito normal para sa kanya. Sabi nila dapat bumalik na siya sa trabaho at nasa ilang particular na lugar sa ilang particular na oras. Pero wala siya ron. Sa US, kapag na Baker Act ka at na psych eval, 72 oras kang mananatili ron. Kadalasan, yun ang window natin. Pagkatapos nun, nagsimula talaga kaming mag-alala. Tama lang naman sa kasong ito, pero hindi ko alam ang protocol sa Colombia para sa psychological intervention kung pulis ang gumawa ng mga hakbang na yon. Pero alam ko dito, 72 oras yon. Kaya lampas na tayo dun na yon. At bumalik tayo sa isang bagay, ang saksi. Tama ba? Itong tila mahalagang saksi, ang babaeng katrabaho ni Melina, muli, may mga ulat na siya ay disoriented. Kung siya ay nadroga, paano nito pinapalala ang kanyang pag-alala sa lahat ng nangyari? Paano nito naapektuhan ang halaga niya bilang posibleng mahalagang saksi rito? Gaya na nabanggit ko, nakausap ko ang mga nadroga sa Ambien at halos wala silang maalala. Parang total blackout. At iyon ang magiging hadlang. Yun ang magiging hadlang. Alam mo, kung sinong kasama niya, sinong huling nakausap niya, anong naalala nila, saan sila nagpunta. Mahalaga ang mga bagay na yon sa ganitong investigasyon, lalo na kung wala kang alam sa simula. At sa pangkalahatan, alam mo ba kung ang mga otoridad doon ay may parehong teknolohiya na meron tayo pagdating sa pagsuri ng surveillance at pagsubaybay ng mga cellphone? Sa panahon ngayon, mahirap na talaga para sa tao na basta mawala. Napakahirap na ngayon na makagawa ng krimen na hindi nag-iiwan ng digital na bakas. Pero syempre, palaging may mga kakaibang kaso. Tingnan mo si Nancy Guthrie. Alam mo ba kung may teknolohiya sila doon tulad ng sa atin? Di ako naniniwala na kasing advanced ng sa Estados Unidos ang camera system doon. Pero may cellphone tower pa rin sila na pwedeng gamitin sa pag-track. May GPS pa rin silang pwedeng i-track gamit ang telepono. Sa tingin ko, sa mga lugar na maraming turista, mas madami kang makikitang video. Kapag nasa liblib na lugar ka, sa tingin ko, mas konti kang makikitang surveillance video at ring camera kumpara sa Estados Unidos.
Madalas, hindi ko yan nakikita tuwing naglalakbay ako sa ibang bansa. Ipaliwanag mo kung bakit mahalaga ang maraming organisasyon dito at ano ang tungkulin ng bawat isa. Gaya ng nabanggit ko, may ilang organisasyon tulad ng FBI Dallas Field Office at US Embassy sa Colombia na sumali sa paghahanap. Handa rin ang US State Department na magbigay ng tulong konsular. Nakikipagtulungan sila sa pulisya ng Medellin at sa pambansang pulisya ng Colombia. Ano ang ginagawa nila roon? Bakit ito mahalaga? Karaniwan may mga kinatawan mula State Department at FBI at ang mga ahensyang ito ay may mga liaison sa bansa mismo. Bahagi yan ng pakikipag-partner natin sa ibang bansa kaya may mga ahente na sila ron at hindi na kailangang magpadala pa ng tao. Kaya dapat nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na kapulisan, binibigyan sila ng suporta na kakailanganin nila dahil hindi natin alam kung ano ang meron sila para imbestigahan ang ganitong kaso. Hindi natin alam kung ilang ganitong kaso ang iniimbestigahan nila bawat taon, kung meron man silang iniimbestigahan ganito. Kaya susuportahan sila ng ating law enforcement, federal law enforcement, State Department at embahada. Magkakaroon sila ng mga resources. Magpapadala sila ng mga resources at mare-realize nila na napakahalaga nito dahil muli pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga Amerikano, isang Amerikanong nawawala sa isang banyagang bansa. Makakatulong ba ang pagpapadala ng pribadong investigador? Sasagutin ko na hindi malamang sa puntong ito, maliban na lang kung ito ay isang tao na nandun mismo sa bansa, nakilala ang bansa, nakilala ang lugar na may katapatan sa Estados Unidos, sa isang pamilya, at posibleng hindi na impluwensiyahan ng bansang iyon dahil, ayokong sabihin, pero may ilang bansa na maraming katiwalian. May ilang bansa na may malaking kontrol sa kung ano ang inilalabas at kung ano ang hindi. At ang mga individual na nakatira sa mga bansang iyon ay parang kontrolado ng gobyerno. Ito ang totoong sitwasyon na madalas namin hinaharap sa ibang bansa. Naririnig ko ang tungkol sa iba't ibang nakakabahalang sitwasyon sa ibang bansa. May mga karaniwang kaso ba ng ganitong pagkawala ng tao sa Colombia o ibang bansa? Sa tingin ko, nakikita mo to sa ibang bansa, hindi lang sa Colombia. Sa tingin ko, nakikita mo to sa iba't ibang mga bansa. Makita na natin ang mga ganito dati. Minsan, tulad sa Estados Unidos, may mga kasong biglang sumisikat dahil napapansin ng media. At itong kaso na ito, tulad ni Nancy Guthrie, may ilang mga kaso na sa hindi malamang dahilan, ang media at ang komunidad ay talagang interesado at gusto nilang malaman pa ang mga detalye tungkol sa nangyayari at doon na nagsisimula. Nakikita natin ito sa balita araw-araw. Hindi naman masama, lalo na kung makakatulong ang publiko. Maaring ang publiko ang unang makatukoy sa isang o nakakakita ng palatandaan o kahina-hinalang bagay. Hindi ko alam paano yun sa ibang bansa pero alam ko dito. Sa tingin mo ba handa ang publiko tumulong sa ganung sitwasyon? Ulitin ko, hindi ko nilalahat ang komunidad na yan. Hindi lang talaga ako pamilyar dito at hindi ko rin alam kung pamilyar ka. Oh, pero ang problema, gaano karami sa balitang ito makikita nila sa bansang iyon. Alam mo, gaano kadali para sa kanila manood ng American TV. Gusto ko na tinatalakay nito ang ganitong mga kaso, tulad ng kay Nancy Guthrie. Pinapabuhay natin ang issue sa media at nilalagay ang pressure sa police. Pini-pressure namin ang mga federal agent na gawin ang trabaho nila at magbigay ng sagot sa mga pamilyang ito. Yun ang ginagawa ng aming non-profit. Alam mo, araw-araw kami nandyan, sinusubukang gumawa ng pagbabago at ipinapakita sa mga pulis at sa publiko na posible itong gawin. At walang dahilan para hindi ito gawin. Oo, at alam ko malamang na nare-report din yan ng lokal na media dyan. May tanong ako, at may isang bagay akong iniisip. Ang posisyon niya, ang pagkawala niya, ngayon, hindi siya katulad nung isa pang kwento na tinatalakay natin tungkol kay General McCasland, di ba? Ngunit siya ay may access sa sensitibong impormasyon tungkol sa ating mga eroplano. Nagbibigay ba yan sa'yo ng dahilan para mag-alala? Siguro medyo. Paano kung sa Russia or ibang kalabang bansa nangyari yon? Na gusto talagang kumuha ng impormasyon tungkol sa atin. At may mga ahente ng intelihensya na aktibong sinusundan ang mga Amerikano kapag pumupunta sila sa bansa. Oo. At maring posible rin yun doon. Hindi natin alam ang hindi natin alam. Kaya masasabi ko na wala pang inaalis sa ngayon hanggat hindi pa natatanggal ng mga investigador o ng mga tao sa lugar
ang posibilidad na mangyari ito. Nakakabahala ang sitwasyon. Susubukan naming manatiling updated. Iniisip namin si Gino Omolina at pamilya niya at umaasa kaming makakuha sila ng sagot. Nakakabahala talagang sitwasyon. Ibang may taong nawawala at iba rin kapag sa ibang bansa siya nawawala. Billy Lane, salamat sa oras mo. Pinahahalagahan ko ito. Opo sir, papalain po kayo ng Diyos. Yan lang muna ang update namin dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan man kayo nakikinig. Panurin nyo rin kami sa Peacock ng NBC, pati lahat ng Sidebar episodes. Sundan ako sa X, Instagram, at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.